Sa inyo na rin po nang galing, ano, yung iba dun sa mga isiniwalat niya ay parang hearsay lang, kongda. Yes, So, correct. Like for example kasi, may mga binanggit siya, hindi naman niya direct knowledge yung kay Pulong, kay Man, kay Michael Yang, na ang nagsabi lang naman nun si Small. Ngayon, ano ito ngayon? What does it make? Doon sa statement ni convicted Guban. The mere fact na konbiktado siya, anong kredibilidad niya magsasalita? At the way he delivered his testimony doon sa lower house, halatang halata talaga. Kahit napipikit ako, hindi ko titingnan, pakinggan ko lang yung delivery niya. Halatang prepared na talaga scripted. Ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that should be linked. You will ask to link that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the Councilor Adeliera, politician? No. You mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-Senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-Senator Trillanes. Impulsa daw siya ng Duterte administration na idawit yung pangalan ng isang former senador na si Senator Trillanes na involved daw sa magnetic lifter na Shabu. Nahalata tuloy na bagong script yan. Scripted na mga statements yan. Halata tuloy. Kahit ako mismo, kahit ako galit ako kay Trillanes, kung hindi ko maniwala na involved si Trillanes sa droga. So katawa-tawa kung yun ang palabasin ng Duterte administration na involved sa droga si Trillanes. Sino maniniwala dyan? Ex-Senator Trillanes. Yun lang yan. Pagkatapos doon, binaba akong telepono. Paki-exact ko lang po. Who called you? I'm the one calling, Your Honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tawan mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Nakakulong na po kasi ako From NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. So from Manila City Jail, nakakatawag naman doon. Tinawagan ko yung isang Deputy Director, who is all you familiar with me. Deputy Director for Investigation. Sinabihan niya ako, parang minustra niya pa nga Jim, ganito Pagdating ko doon sa opisina ng Director, alam mo, nakataas yung paa. Inano yung papel mo kasi may sulat din ako kung paano po ako makatutulungan makalabas. So pagdating doon, parang nagkukusay-kusay ba? Ano ba? Yung paa din sinabi niya, dapat ganitong sabihin niya. Sabihin mo sa kanya na pirmahan niya tong report ng NBI kasama si ex-senator. Labas siya kagad kahit hindi pa siya nakakapirma, kukunin siya dyan. Kuha mo na dyan sa kulungan. Ngayon pa lang, pakuha mo na. Hindi natural ba? Hindi natural. Hindi natural. Wala akong basis na maniwala na involved siya sa droga. Kahit gaano ko kagalit sa kanya, hindi rin ako maniwala na pag may magkakusa sa kanya ng droga, ako mismo magkasalita na wala akong alam dyan na involved sa droga yung tao na yan. Kung sinabi tuloy na kung akusasyon na si Trillanes ay involved sa kudita, sa pagpabagsak ng gobyernong Duterte or what, posible pa may maniniwala. Pero kung sabihin mo na Trillanes involved sa droga, katawa-tawa na akusasyon yan, gagawin ba yan Duterte administration na wala namang maniniwala dyan pag gano'n na akusasyon. Nahalata tuloy na bagong script yan, scripted na mga statements yan. Halata tuloy. Kahit ako mismo, kahit ako galit ako kay Trillanes, pero hindi ko maniwala na involved si Trillanes sa droga. So katawa-tawa kung yun ang palabasin ng Duterte administration na involved sa droga si Trillanes. Sino maniniwala dyan? Dito, nabanggit niya ba kung sino talaga ang responsable doon sa loob ng customs? Well, ang sinasabi niya, itinawag sa kanya ni Acerto yun, na may papasok na ganong kargamento na shipment. So, basically, sinasabi niya, ang kausap nga niya, si Small, na sinasabi sa kanya, paluwag, luwagan mo yan. Dahil yan, kay Hans yan, kay Pulong yan, kay Michael Yang yan. So, yun na sinasabi niya na, kaya, niluluwagan niya. Kasi sila Man Scarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari nito. Ano lang sasabihin ng korte? Hearsay po yan. May nagsabi lang sa kanya, hindi siya mismo yung may alam. Okay? Kaya po pag ka, dapat ikaw personally ang may alam. Palusot sila taga-custom siya Huwag mo nang i-check yan kasi kay Paulo Duterte yan. Kada ba may magsasabi sa'yo, maliban na lang kung ganun ang transaksyon dyan sa custom. Kasi buong custom yung pinapahiya ni Jimmy Guban. Akala niya,
ididiin niya lang ngayon sila kulong. Pero buong ano yan, ibig sabihin pala, sa custom, pag sinabi lang kahit walang ebidensya na kay pulong yan, maniniwala na sila. Ito po yung mga mambabatas, di ba? At gigil lang gigil, yung sinasabi nilang matagal na nilang iniimbestigahan, ang sinasabi nilang yung kaso o yung sinasabing war on drugs at yung sinasabing EJK, matagal na pala. At sila raw hindi namumulitika, mga tambay. Kung hindi ka namumulitika, di ba? Lalagyan mo lang ng logic yan, mga tambay. Kung hindi ka namumulitika, bakit lahat ng pinatatawag mo na maging resources person o kukuhanan mo ng mga figure na totoo na nagkaroon ng malaking korupsyon o malaking droga, shipment, at sinasabi nga malaki pa rin ang krimen na nagawa ng war on drugs, di ba? Ang kukunin mo, puro nakakulong. At may mga kaso, di ba? Sa EJK, sino ang kinukuha mo mga resources? Si dating Senador Laila de Lima. Diba? Pero puro may bahid ng involvement sa droga, di ba? At kritiko ni dating Pangulong Duterte. At lalo-lalo na si dating Senador Trillanes. Never papabor yan sa dating Pangulong Duterte. Dahil yan mismo, pamumulitika, nahandyan na yan. Kritiko na po yan. Hindi na mawawala yan. At talagang gustong-gustong pabagsakin yan ang mga Duterte, di ba? At ito, galing sa kulungan at may mga kaso at nahatulan ng korte, kaya nga po nakulong sa bilangguan ito si Jimmy Guban, mga tambay. Pero ito yung kinukuhanan mo ng resources na nagsasabi ng totoo. Dating nagtatrabaho sa custom. Sa custom nga nagka-problema ito dahil nga sa pera, di ba? Sa pera, sa lagayan, sa korupsyon, di ba? Ito sa komento ni Kamanong, kahit piso papatulan ito pagdating sa pera, dahil sanay sa pera ito. Di ba, komento ni Kamanong, talagang pati kaluluwa nito yata ibebenta dahil sa pera. Diba? Saka ito, sa komento ni Kamanong, ito mo sinasabi na si Jimmy Guban, na sinasabi rin ni Senator Bato, di ba? Hindi na credible na paniwalaan ito. Ito pinakakulong na. Ano to mangyayari dito? Ito bubay, pagka sinabi na totoo, sasabihin, makakalaya ba ito? Di ba? Tapos, sa tingin ni Kamanong, maraming pera yata binigay rito, mga katambay. Mukhang nagkabayaran yata rito, mga katambay. Dahil ito, nakabilanggo. Kahit do'y magsinungaling, wala na sa kanya yun. Dahil nakakulong na ito eh. Di ba? Kahit hindi na totoo ang sasabihin niya, wala na sa kanya yun. Dahil pagkatapos ito, balik ulit siya sa kulungan. Di ba? Walang logic eh. Paano paniniwalaan yung isang nakakulong na maging credible? Hilang na scripted. Noon, very clear, kung balikan niyo yung hearing ni Senator Gordon sa magnetic lifter, di ba? Makita mo naman doon kung anong nangyari sa investigasyon na yun. You're lying! Right? Matapos ma-cite in contempt sa Senado noong September 11, na-cite in contempt naman ngayon sa Kamara si dating Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban dahil sa pagsisinungaling nito sa pagdinig. Mr. Guban, he violated letter E of Section 11 of the Rules of the House. And if I may read, it is the acting in a disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior in the presence of the committee. Ikaw ang naghanap ng consignee for hire. Apo, Your Honor. Is that part of your job as intelligence officer of the Bureau of Customs? Sir, personal na po yun. Naungkat din sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs at Good Government and Public Accountability ang 56 na biyahe ni Guban abroad mula 2006 na ayon sa kanya ay personal na lakad. Tanong ng mga mambabatas, saan siya nakakuha ng pera gayong 19,000 pesos kada buwan lamang ang sweldo niya? Sabi ni Guban, mayaman ang kanyang asawa na may-ari ng mga hotel sa Bicol. Bakit ngayon singing another tune itong Guban na ito? Ha? Ano ang inyong reaksyon, masasabi po, Congressman Dan, sa statement po ni Senator Bato na siya ay magpapatawag din, maghahain siya ng resolusyon sa Senado and siya nananalangin po na suportahan siya ng kanyang mga kapwa Senador at leadership ng Senado para magkaroon ng sariling investigasyon tungkol sa isyong ito at ipapatawag din po si Mr. Guban. Maganda po yun para at least both houses ang nag-iimbestiga na at makita natin. Kasi mapapakikita natin yung kung papaano magkakaroon ng palitan ng tanungan at sagutan si Mr. Jimmy Guban saka si Senator Bato. Kasi basically kami din kahit si Jimmy Guban pumunta sa amin, sabi may doubts kami. Hindi naman kami
para sabihin na naniniwala na kami sa'yo. Ba't kami basta-basta maniniwala sa'yo na sumulat ka lang sa amin, paniniwalaan ka na namin. Nagsinungaling ka na nga nun paano pa to? Baka magsinungaling ka uli. So, makatulong siya sa amin para malaman natin to ferret out the truth. Baka mamaya, makita niya na nagsisinungaling pala. So, better for all of us para at least walang sumasabit na tinuturo niya. Okay, sige po. Ang pinoprotektahan na po ngayon ay yung mga addict yata, mga katambay. Yung mga gumagamit ng droga, mga katambay. Kaya nakakagulat po ito. Ito po yung mga mambabatas, di ba? Kaya tama rin yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Ano aasahan mo sa Kamara at sa Senado? Di ba? Mga oportunista. Tapos rotten. Corrupt. Worst na konstitusyon. Pinaka-rotten. Pinaka-bulok. Napakalaki na mga korupsyon ayon kay dating Pangulong Duterte at kay Sasot Rogandos, di ba?